Meron siyang stat na pag bumagsak sa BLF, pag bumagsak sa IR, pag ito din BLF. Yun yung pinaka ano eh. So, yun isang main reason. Kaya ang nangyari ngayon, di ba? IR, pag pumasa sa IR, it will proceed sa BLF. Pag pumasa sa BLF, kasi syempre sa BLF po, pag nag-testing naman tayo, hindi po natin siya tinitigilan na. For example, hindi naman po namin na iniiwanan na puro fail yung ano eh. Puro fail yung record. So, kasi ang mangyari doon, pag nag-trip, mag-trip yun, the contractor or yung nakaano nung cable pulling, will check or identify bakit nagkakaroon ng tripping. Okay? So, yung leakage current kasi, ano lang yun eh, medyo for monitoring lang natin yun. So, parang at the instance na in-install siya, kung nagkaroon siya ng leakage for example, nagkaroon siya ng leakage nung initial, nung installation, 2.4 mA, so after ilang years, kasi di ba 3 beses natin pwede gawin yun. Pero nakadepende yun. Una, sa installation, then pangalawa, doon sa acceptance, then pangatlo sa maintenance. So in any case na at least may monitoring tayo or may reference maintenance na, nung mga, for example, tinest natin siya BLF, ngayong taon na to. Then after 3 years or 4 years or 5 years, gusto i-maintenance test nung or i-BLF for the sake of maintenance. Meron silang reference na during the first installation, 2.4 mA siya. Yung susunod yun, yun yung magiging reference niya kung mas tataas pa ba yung nakuhang leakage current niya. Okay, pero basically, doon sa experience namin, talagang nangyari, pagka may problema yung kable, actually, ang nangyari doon is, tinotroubleshoot muna kung ano naging problema. Pero kung in the event talaga na natataas siya sa 10 mA, yun na, ibang troubleshooting na yung gagawin doon. Kasi masyado na mataas yung 10 mA. Okay? So, and then, tawag dito, so IR, pag bumagsak sa IR, di namin pinapatuloy sa BLF. Okay, so pumasok sa IR, okay, sa BLF, ina-IR ulit. So, for them to identify if there is heavy effect during the BLF. So, kumbaga dapat malusuto ng kable yung tatlong stress na ginawa natin sa kanya. So, nag-BLF tayo ng 5 or 10 kV, depende sa requirement ni consultant. And then, nag-BLF tayo using 62 kV. And then, ina-IR ulit natin using the same voltage 5 kV or 10 kV. So, yun yung reason behind, sir. Kumbaga, hindi ko sinasabing this is standard, pero it's a practical, sa practice na kaya na ginagawa namin sa site. I think yung ibang testing and commissioning engineer din are doing the same practice. So, I hope may answer kasi yun. Sir, pag di ba pag bago po yung kable, katulad po na example nyo, 34.5 kV yung system, then yung in-inject nyo po is 62 kV. Paano po pag maintenance? 62 kV pa rin po bang hindi? Meron po siyang ito naman siya Ito siya papasok. So may table din na susundan. So ito yung para sa installation kasi since bago eh. Ngayon kung mag-maintenance ka na, pwede ka na dito. 33 yung RMS, pero ito 47 pwede ka na. Mag-ahalos maliit. Kasi ito, during the installation, pwede mo i-DNF, so 55 kV. Ngayon, ginagawa kasi minsan sa practice, installation and acceptance na sabay. Kaya ginagawa nila, 62 kV na. Kaya ba kanya sabi ko, yung client namin, 62 kV na agad. Okay, and 47 na lang kapag so may reference naman tayo na pwedeng sundan. Okay, so, okay tayo sir? May questions ba? Ano yung difference ng installation at acceptance test? Sa installation kasi, actually, there are times kasi na yung ibang mga clients natin, gusto nilang i-BLF yung kable, pagkalatag. Kaya lang, halos same lang din. Kaya lang, syempre, yung gastos to. Okay, iba. Kasi, eto, magkano per point? 16? So, kumbaga, kaya ginagawa ng iba, isang acceptance na lang, 62 na lang. Tsaka kasi mas inaano nila na sabi na nila kung ano nito, gawin. Because pagkatapos kasi ng acceptance, termination agad eh.
terminate na agad. Yung ano, yung sa installation acceptance. Dagdag ko Ah, sa ayan. yung installation, di ba yung kable binabatak sa site, ini-install. So hinahatak yun. After mo ma-install yung kable habang babatak, pagkatapos mahatak, installation yun. Yung acceptance, pagkatapos ilagay yung ties, tsaka termination. So kunyari, nagkamali sa paghatak, huli mo sa installation. O huli mo sa IR. O huli. Oh, grabe. Pero ang maliit lang, di mo mahuhuli yun. Pero huli mo dito sa installation. So ngayon, kunyari, mali naman yung nasira yung kable dun yung, kasi hindi marunong yung nag-install ng termination. O hindi marunong nag-install. Mahuhuli mo yun sa acceptance. So ibig sabihin, tama yung pagkakahatak, mali yung pagkaka-splice. So alam mo ngayon kung sino nagkamali. Klaro? Hindi pa siya sir. Hindi. Hindi. BLM to eh. Maliit lang yung ano eh. Hindi mo bubutugtog. Kahit nga DC, hindi mo bubutugtog eh. Kasi bago yung kable. Bago yung cable. Medyo ano ka lang kapag kayong matagal mo na nagamit yung cable, doon ba pero yun, ayan. Going back, sabi nga ni Sir Glenn, tama naman, installation, pagka naghata ka, and then pag nakabit yung test kit, pwedeng acceptance na yun. So, pero yung iba kasi sir talaga, sabay na, installation and acceptance eh. And then some of the clients kasi gusto nila connected na yung termination kit. Kaya ginagawa muna nila, daw dito, nag-a-IRT naman pagkatapos ng pagkatapos maglatag ng cable. Okay, so may questions ba? May question pa po ba? Bago tayo mag-test lang naman natin, mag-IR lang tayo. Pakita lang natin. Nag-IR tayo sa breaker eh. Ay, sige. Alin? Ha? May pero kung meron din naman standard din sa ano. Kasi pwede, dalawa yung pwede mo. Ay, kasi ito lang. I-triple lang ang ginamit ko na standard. Kasi ito, ano na to, data naman to eh. Ay, insulation to eh. Tatanong niya kasi kung meron daw ano, kung meron daw ano sa PSI. Meron ko kung meron eh. Pero hindi ko lang tayo yung rito. Alam ko may table eh. Sige, next, ano, yan, mag-include ko eh. Pero most likely kasi ito yung ano natin eh. Ito yung ginagamit natin dito sa atin eh. So we are reusing the IEEE standard. Ito yung kable kapag installation. Yung kabilang dulo ilalayo mo. Yan yung installation. Kasi hindi mo matitest siya ng hindi nakaganyan eh. Magtitrip. So ibabalatan mo. Yun yung installation. Kunyari nahatak mo na yung kable. Kung ako yung mag-determine, gusto ko i-test muna bago installation. Malay mo, sira na pala, tapos i-terminate ko. Terminate, di yari ako, di ba? So, minsan daw po yun yung gamitin ng utilization instances. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Kasi kapag, minsan nga maliit na tools mo lang, pumapasa pa eh. Pero mas maganda yung BLM. So, ganyan yung itsura ng kable kapag installation. Kapag acceptance na, naka-terminate na yung magkabila. Ganyan na yan. Tapos kapag maintenance, tatanggalin mo yan. Kasi pupunta sa transformer yun, sa cutout yan, di ba? Kakalasin mo sa cutout yan, kakalasin mo sa transformer. Yun yung maintenance. Pag mag-shutdown na kayo planta. Okay, so for the last siguro presentation namin, Engineer JP will conduct IR sa dito sa campus na to. May question ba bago mag-present? DNF lang daw din sila mag-aaya. So kaya si consultant mo? Kasi yung BLF, ano yan eh, go or no go. Oh, yung IR, binibigay sa insulation. Yung IR, bibigyan kaya ng insulation value kung mataas yung insulation o hindi. So bago ka mag-BLF, dapat masigurado mong mataas yung insulation sa IR. Kasi yung BLF, yung alam, kapag na-withstand niya yun, parang pressure test ng pipe.
Di ba, kunyari yung pipe mo 20 PSI, lagyan mo ng 30 PSI, masano yun? Kaya kasi sinasabi natin kanina na sometimes may mga consultant na pag bumagsak sa IR, hindi na nila pinaputusin sa PLF. So yun yung kanina pinabanggit ko. Yan. Yun yung pinabanggit ko kanina na may mga ano na ayaw nilang ipa-PLF pag bagsak sa IR. Kasi dapat sa PLF parang lumusot ka na eh. Kailangan bang lumayo para Hindi ba sasaksak? ilang 85 lang mo? Ilang? Sandali, baka pumitik to ah. Ilang KV lang, ilang KV. 15 kV ano ba sa ano? 5 kV ang 15, no? 5. 5 KV. Parang galutin mo ba yan? Tingnan mo nga kung ano, ng insulation. Lalapit ha? Nalalapit ha, next start na, JV, di ba? So, sinisend up mo yung KV, kahit ano lang, kahit ilang seconds na siguro. Kahit mga, 60 seconds na. 1 minute na rin. Ano, 1 minute na natin? Sige, 1 minute. Lagyan mo ng dark. Parang, ano may dam? Lagyan mo na yung dam. Lagyan mo yung dark. Sige, Lagyan mo display. yung dark. Dam. Tingnan natin yung dark. That is dielectric absorption ratio. So, kinukuha yun, yun yung ratio ng 30 seconds tsaka 1 minute. Then, meron na tayo tinatawag na polarization index. So, yung polarization index naman is, yun yung ratio ng 1 minute to 10 minutes. So, may mga consultant kasi na they are asking for that. Yung ano na yun, yung mga ganong values. So, normally kapag mababa sa 2, pangit na yung insulation nun. Or ako minsan sa staff, ang inaano ko, dapat at least 4 sana yung ratio. Kapag kasi bumaba sa 2 or 1.5, yun, ina-question na nila yung insulation. Pero ginagawa lang yun kasi minsan kapag sobrang moist naman. Kunyari, bago yung installation nyo, nagkakaproblema siya during yung installation, yung testing, tsaka nila ina-extend. Pero kung sa IR pa lang, halos okay na. Kunyari IR na yung 1 minute lang, okay na sila na. Itong table na to is for lahat ng BREL as a like 100, 123, tapos mas mataas. Ito lang din yung gagawin mo. Bali sir, dito kasi yung pang-medium, ano ba sasabi sa revoltary? Yes sir, pwede yan ang sa natin. Yan ang sa di ba ang standard natin? KB, walang nilalang KB. BAL. Yung sa may BAL, yung sa DC. DC ano? Yung may BAL, pero pag yung kapag BAL, wala na yung BAL. All face-to-face voltage na. Ang tayo, ang gawin ba? Ay, di ba? Start na. So, start na natin. Di ba yung simple? Ako nagkwento, parang maubos isang minuto. Okay, so yan, nag-i-start na siya. Wala na nalapit kasi nag-inject na siya ng ilang KV? 5 KV. So, medyo ano tayo dyan. PIU. PIU. Taas ba? May question daw siya. Sir, bali sa civil testing, sir, aside sa BF, sir, may ginagamit pa namang ibang tester, sir, HiPAP, sir. Yung iba pwede naman mag-hyper. Pero most likely kasi ang nire-require ng mga nasa medium voltage PLF talaga. Kasi di ba XLPE po siya. Pero pwede rin naman mag-release. Yung iba, ano, nasa soak test. Alam mo yung soak test? Test pa. 2.81 tera. 2.81 tera. Ano, goods ba? Ano yung ano? Ano yung DAC? Lang. 1.52. Paso DAC? Kasi ibig sabihin tumataas yung voltage. 2 point. Ang minimum sa ano, meron ka di ba minimum sa may insulation resistance sa may pinakita kanina? Ano? Ang minimum sa ano,
Yan o, ang minimum sa 15 kV, 2.5 ang input. Ang mababasa mo dapat 5 gig. Yan ang nabasa natin. 2.81 tera. Taas, tera ka na. 5 gig lang kailangan mo, tapos 5 kV pa pinasok mo. Diba? So, in fairness, maganda yung resistance. Maganda yung resistance. Okay. Gets nyo? Ha? Sino ba nag-install? Ikaw eh. May question pa? Gets nyo yung logic? So, di ba, kapag 15 kV yung kable, ang ipapasok daw sabi ng standard is 2.5 kV. Tapos ang mababasa mo dapat para masabing pasado siya, 5 gig. Ang pinasok natin ngayon is 5 kV. Ang nabasa natin is ilang tera, di ba? So, pasado siya. Di ba? So, saan ka pa? Di ba? Pasado na sa mga qualities mo. Kaya sabi nila 5 kV, 20 mega ohms. Ay, mega ohms. Gig mega ohms. Ito meron. Okay, so okay na tayo mag-video. Ano yung Alin pa? pakita mo yung mag-i-spark. Sige. I-stop mo muna. Tingnan mo kung meron silang spark. Yan mo, may spark daw, spark. Tingnan mo may Ay, makita mo ng spark. kung meron na, kung makita nila, saksakan mo ng 10 siguro. 10 kg siguro. Tingnan mo tatalon. Yung kabila nila. Ay, hindi, ang putol mo. Ito. So, when waiting there, gusto na nila ipakita yung kung at 10 kg kung makikita yung spark. So, makakita ni Sir Glenn ng spark. Arking. Arking pala. May question pa regarding DLF and other. Tingnan mo lang kung lalabas. Magti-trip yan eh. Pag-trip ba yung question? Mama, hindi. Yun lang, yung problema yun. Sige, sige, magti-trip. Pag di na-trip, patalo din na. Sige, theoretically, magti-trip ba yan pag ganyan? Hindi. Yes or no? Ha? Theoretically, magti-trip ba yan? Yes or no? No answer. No, ano siya ba? Ay, buho may rin. Ano yung nag-imbo eh. Kasi syempre, edit. Baliktarin mo sir, para makahawak. Para maliit yan. Hindi, baliktarin mo. Yung inilagay mo dyan sa akong dahil. Yan, para makahawakan niya. Ganun din yan eh. Yan. Diba? Mas maganda yung hawak. Pero wala akong pamilya. Libre mo lang. Dapat natin. Kita mo yung sabi niya yun. Hindi, hawak mo. Kailangan hawak lang daw. Kailangan daw hawak, siyempre. Medyo. Huwag naman tatalon. Takot kayo. Akin na. Hindi tatalon yan. Safety. Dito papakita kasi yung wala sa puto. Dito mo. Yan. Okay, ikaw naman gano'n. Hawakan mo lang. Akin na. Hawakan ko rin. Akin na. Tatakot kayo. 5 kg lang yun. Oh. Patay mo. Lagi may mga milig. Kita nyo nag-spark? Kita nyo nag-spark? Hindi nyo Sige, nakita? ulit. Hindi nyo ilaw. Ito yung mag-spark yan. Meron pa? Wala na. Bigyan mo ulit. Bigyan mo ulit. 5 kg. Ayun. Kahit 5 kg. Sige. Kita nyo? Hindi ba? Wait lang. Bumigyan ng equipment. Nag-trip na. Hindi pa. Meron na. Meron na nakaisip ng karyo. Ayun. Okay na. Okay lang. Kita nyo na ha. Happy birthday! Inipan ko na. Okay na. Namin yan. Namin yung sila. Bibigyan ko mo. Ha? Sa dulo. So, that ends our presentation. I am Yan na yan. 5 kg lang yan. Ang kapal ng insulin.